We are now walking along the shoreline of West Bay Walkway here at Esquimalt in the southern tip of Vancouver Island of Canada's Pacific Coast. Dito sa area ng West Bay Walkway, makikita ang mga nakadaong na yate. At karamihan dito pa nga ay mistulang naging tirahan na din ng ibang mga Canadians. And we are trying to endure the negative 1 degree Celsius at 3 in the afternoon. Hindi naman gaano kalamig ang climate dito sa Victoria City, British Columbia compared sa ibang parts ng Canada. In fact, may compare ko ang Victoria City sa South Korea na pinanggalingan ko. Pero syempre, malamig pa din itong may tuturing para sa isang Pinoy na katulad ko na isinilang at lumaki sa isang tropical country sa Asia katulad ng Pilipinas. At dahil kaya ko pantiisin ang lamig dito sa West Bay Walkway dito sa Canada, let me fulfill my promise na ikwento sa inyo yung naging experience ko sa South Korea. And so, this is a part 2 of my Seoul adventure. May mga scenes tayong napapanood sa mga TV series na gustong-gusto nating i-reenact, lalo na yung mga scenes sa mga paborito nating Netflix TV series. Or kung hindi naman saktong reenactment, ay kahit yung parang feel-like moments lang sa isang sikat na teleserye or yung kahit anong Korean drama. Pero sa pagkakataong ito, para may mali kabayan. Alam ko na! Hindi bagay ang outfit natin sa library scene na ito. So after a few weeks from that day, we decided to make a comeback with a plan. Bago ang lahat, mag-like and subscribe muna kayo and hit the bell notification button para naman ma-encourage pa tayo mag-share ng mga videos. Basta ka na dyan. Gano'n na, John. Kamusta ang pagtulog mo sa bus? Ano oras na ako natulog kagabi? Mula sa Yongin City kung saan kami nanggaling, kinailangan naming bumiyahe sa isang double-deck bus patungong Gangnam Subway Station. At mula dito, sasakay naman kami ng train papuntang Jamshil Station. Pero ano nga ba talaga yung plano na binabanggit ko kanina? Guess what, kabayan? Our plan is to choose the right OOTD for our next destinations. At syempre, marami niyan dito sa Seoul, particularly near the Jamshil train station kung saan malapit lang ang dalawang destinations na pupuntahan natin ngayong araw. At ito na nga kabayan, nakarating na tayo sa isang school uniform rental shop na matatagpuan dito sa Seoul. This is Gangsang Gyobok Rental Shop. It offers Korean school uniforms, from actual school uniforms to uniforms on TV programs. Katulad na lang ng hit na TV series na kilala ng lahat bilang All of Us Are Dead. At bukod sa rental fee, kailangan din nating i-turn over ang ating ID para sa hiniram nating OOTD. You have to come here until 9:30 and show this sticker, you can return. Until Until 9:30. At sino ba naman ang ayaw bumalik sa pagkabata, kabayan, di ba? So, I highly recommend this experience to those who want to go back and be teenager students again, regardless of age. And since everyone is in their school uniforms, ready na ang buong barkada sa next destination. At ito ang Lotte World Tower. Para sa entrance fee ng isang adult na kagaya natin, kailangang magbayad ng 62,000 won or roughly around 2,700 pesos para sa experience na ito. Sa pila pa lang sa entrance, mapapansin ka agad ang nakamamanghang mga LED screen panels na nagmistulang isang malaking aquarium. Madadaanan din natin ang isang museum kung saan makikita ang mga materyales na bumuo sa istruktura ng tower na ito.
Mapapansin din ang mga exhibit kung saan bida ang flying whales na nagpapakita ng kagandahan ng yamang tubig ng Korea. Going up, you'll get a time-lapse of Korea's Industrial Revolution, leading up to the ability to build such a structure of the Lotte World Tower. Dropped off at 117th floor, dito na kabayan, magsisimula ang inyong sightseeing sa tinatawag nilang Seoul Sky. With 123 floors and 555 meters in height, Lotte World Tower is the world's 5th tallest building. It offers sensational visuals inside and out. Kaya naman, it's a must-visit place kung napatur kayo dito sa bahagi ng Seoul. At mula dito sa taas ng Lotte World Tower ay magkakaroon din kayo ng pagkakataon na makita ang makasaysayang Han River ng Korea. If you visit Seoul or anywhere else in South Korea, this is the single greatest way to get the best views of the city. 360-degree panoramic view, mapahilaga at timog silangan o kanluran man yan ng Seoul ay makikita mo mula rito sa Lotte World Tower. At syempre, hindi mawawala ang pictorial session sa trip ng barkada. At dahil may natitira pang energy ang barkada, at para na rin masulit ang narentahan nating school uniform, let's proceed to our last destination for today. Starfield Coex Library, a heavenly place for book lovers. It is one of the biggest and most attractive places in Gangnam, Seoul. Katulad din ng ibang malalaking libraries, ang Starfield Coex Library ay naglalaman ng mga libro mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dahil naka-uniform tayo sa pagkakataong ito, natupad din sa wakas ang minimithi nating feel-like moments na napapanood natin sa mga sikat na Korean dramas. Hindi naman masamang mangarap, di ba kabayan? Kaya samahan niyo pa ako sa part 3 ng solo adventure ko sa South Korea, kung saan nagtungo naman kami sa isa sa mga famous towers ng Seoul na kung tawagin ay Namsan Tower. In the meantime, i-like at i-share nyo muna itong video ito at mag-subscribe na din sa aking Project Paulo YouTube channel. Nang sa ganung kabayan ay ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. Okay kabayan, that's all for now. See you again in my next vlog.